Binabati kita, napanood mo na naman ang paborito mong nakakatakot na panonood bago matulog. Ang ika-4 na pelikula sa seryeng Asterisk Wrong Turn. At ito rin ang pinakabaliw sa lahat ng pelikula sa serye. Sa isang mental hospital sa West Virginia, maraming nakakulong na mga taong may kapansanan dahil sa incest. Kahit napakaingat ng mga doktor araw-araw, madalas pa ring may nangyayaring aksidente. Buti na lang at agad na nakialam ang direktor. Kaya nga napanatili ang magandang buhok ng nag-i-intern na doktor. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang hairpin ay napunta na sa kamay ng mga taong may kapansanan. Pagkatapos ay ipinakilala pa ng direktor ang 3 magkakapatid na may kapansanan. Hindi lamang sila napakatalino kumpara sa ibang mga pasyente, kundi napakasama rin ang ugali nila. Ang pinakamalupit sa ospital, pinatalas ng panganay ang lahat ng kanyang ngipin para mas madaling makakagat. Kinakain naman ng pangalawa ang kanyang mga mata na parang candy. Kung wala namang ibang makain, sarili na lang niya ang kanyang kinakain. Samantalang ang bunso naman ay mahilig mangagit ng kuko, ay kinagat ang 2 daliri hanggang sa mabuto na lang. Napakuryoso ng doktor na babae. Hindi ba sila nakakaramdam ng sakit? Ngunit sinabi sa kanya ng direktor, ang pagbabago sa kanilang gene ang dahilan kung bakit sila'y walang pakiramdam ng sakit. Pagkaalis pa lang ng 2, ay binuksan na ng taong may kapansanan ang kandado gamit ang hairpin. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya mabuksan. Ang mga tanga niyang galaw ay nagpapanik sa 3 magkakapatid sa kabila. Pagkatapos mag-isip sandali, inihagis pa rin ng taong may kapansanan ang hairpin. Mas matalino nga pala ang 3 magkakapatid kaysa sa ibang mga taong may kapansanan. Agad nilang nabuksan ang kandado. Ngunit nang makalaya na sila, wala silang balak na iligtas ang iba. Narinig kaagad ng doktor na naka-duty ang ingay sa silid. Binuksan niya ang pinto at balak sana niyang silipin. Ngunit bigla siyang sinalakay ng 3 magkakapatid na nagtatago sa likod ng pinto. Ginamit ng panganay ang kanyang matatalas na pangil na matagal na niyang gustong gamitin. At kinagat ang malaking ugat ng doktor na naka-duty. Samantalang ang pangalawa, na gustong kumain ng halaya, ay hindi nakalimot na dukutin ang mga mata ng doktor. Pagkatapos kumain at uminom, dumiretso ang 3 sa control room. Pinindot nila ang pangunahing switch ng pinto. Agad na tumakas ang 12-dosenang pasyenteng may sakit sa pag-iisip na nakakulong. At agad ding nagkagulo ang buong sanatorium. Samantalang ang bagong doktor na babae, ay tinali ng magkakapatid at binigyan ng electroconvulsive therapy. Naputulan ng hininga at inalag ang doktor dahil sa kuryente. Pero hindi pa rin tumitigil ang 3 abnormal na magkakapatid. Pinamax nila ang boltahe ng kuryente, kasabay ng pagtulo ng likido sa ilalim ng electric bed. Ganito kabilis makatanggap ng lunchbox ang bagong doktor sa unang araw niya ng trabaho. Ang pinakamalupit, ang dating direktor na nang aabuso sa kanila. Una, tinali nila ang kamay at paa ng direktor gamit ang alambre. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan na pinindot nila ang switch. Habang dahan-daang umiikot ang mga gears, nahati ang direktor sa 5 piraso. Simula sa araw na iyon, inangkin na ng magkakapatid ang sanatorium bilang kanilang teritoryo. Mabilis na lumipas ang panahon, at dumating ang 30 taon. 10 estudyante ang nagkasundo na magbakasyon sa may niebe, para may matutuluyan sila sa gabi. Planong maghanap ng kubo sa kagubatan. Nang biglang nagmungkahi si Potter, isang kaklase, na siya na ang mauna sa kubo para magsindi ng apoy. Para pagdating ng iba, may init na kaagad silang masasalubong. Ngunit ang siyam na natitira, dahil sa sobrang saya sa paglalaro, hindi ko na malayan ang direksyon ko habang nag-ski. Nang magising ako, tuluyan na akong naligaw sa kagubatan. Unti-unting dumidilim, at mabilis na bumababa ang temperatura. Kung hindi kami makakahanap ng kubo bago dumilim, ang hinihintay na lang namin ay ang mamatay sa lamig. Nang mga oras na iyon, may tiwalang nagsalita si Jack. Nakapunta na raw siya roon sa kubo kasama si Porter. Tama ang daang ito. Kahit na hindi naman gaanong mapagkakatiwalaan si Jack sa paningin ng lahat, wala na kaming ibang magagawa kundi sumunod sa kanya. Pero hindi inakala ng sinuman. Nakakaunti pa lang ang nalalakad nila, biglang sumalakay ang malakas na bagyo. Umiikot ang malalaking snowflake sa mukha, lumalala rin ang visibility. Ang mas nakakatakot, hindi lang nila nahanap ang kubo. Pati ang mga bakas ng kanilang pinanggalingan ay natabunan na ng niebe at hangin. Sa gitna ng kanilang pag-asa, isang gusali sa malayo ang pumukaw ng kanilang pansin. Para silang nakakapit sa isang life raft, at dali-daling nagtungo sa gusali, habang palalim sila ng palalim. Isang mainit na hangin ang sumalubong sa kanila.
Hindi ko akalain na gumagana pa pala ang heater dito. Akala ng lahat, baka natatakot ang tagapangasiwa na sumabog ang mga tubo dahil sa lamig. Kaya naman sinadyang hindi itigil ang pagpapatakbo ng heating system. Pero ang hindi nila alam, dito mismo ang lugar ng masamang pangalan na sanatorium 30 taon na ang nakakaraan. Gusto sana ni Blonde na i-text si Potter para magbalita ng kanyang kaligtasan. Pero sa sobrang liblib ng lugar, wala siyang signal. Kaya wala siyang nagawa kundi maghintay na lang bukas para magkita sila sa kubo. Para mawala ang boredom ngayong gabi, nagmungkahi si Dazwang na mag-explore dito para maaliw. Sumang-ayon din ang iba sa ideya. Agad na pumunta ang 6 sa opisina ng Dean. Ang 3 naman ay naiwan. Doon, hindi lang 30 taong gulang na whiskey ang natagpuan nila, kundi pati isang tumpok ng mga lumang, kupas na dokumento. At naroon ang mga medical record at litrato ng mga taong may deformities. Kasama na ang mga dating tala ng mga eksperimentong di makatao. Dahil sa prinsipyo ng pagbabahagi, dinala ni Akiyang pauwi ang lahat ng kakaibang mga dokumentong ito, para ibahagi sa mga kasamahan na naiwan. Ngunit hindi niya alam na ang 3 abnormal na magkakapatid, ay may daladalang bangkay ng umuwi. Pagbalik sa bulwagan, nagmungkahi si Datang na maghanap ng malinis na silid. Kasi naman, lahat tayo ay magkasama, medyo hindi rin komportable kung magkakasiksikan. Kaya sina Datang at ang kanyang kasintahan na si Kulot, ay tinawag si Xiaomei para sumama. Ang koridor ay puno ng kakaibang pakiramdam. Bigla na lang nakita ni Xiaomei ang anino ng isang tao sa unahan. Halos mapasigaw siya sa takot, kusa namang nagpresintang si Datang na tignan. Pagkapasok pa lang niya sa loob ay sumigaw na siya ng malakas. Nakita iyon ni Xiaomei at balak sanang tumakas. Pero pinigilan siya ng babaeng may kulot na buhok dahil sa pag-aalala sa kasintahan. Dahan-dahan silang pumasok sa silid, pero wala na roon si Dazwang. Hayop ka. Isang kalokohan lang pala iyon ni Dazwang. Ngunit habang paalis na sana silang 3, may isang anino nga namang palihim na sumusunod sa kanila. Pagbalik nila, galit pa rin si Xiaomei dahil sa kalokohan ni Dazwang. Para makapag-sorry, nag-iisa si Dazwang na pumunta sa machine room dito, at matagumpay na pinaandar ang generator. At nang may ilaw na, umakyat din ang sigla ng lahat. Ang mga walang pakialam na estudyanteng ito, ay ginagawa itong isang malaking salo-salo. Hindi lang sila naglaro ng pingpong, kundi nagkarerahan pa gamit ang kalaw-angin na wheelchair. Ngunit hindi nila alam na ang may isang mata lang na si Lauer, ay palihim na pinagmamasdan ang bawat kilos nila. Dahil sa sobrang saya, hindi nila namalayan na napunta na sila sa sinehan. Nakatagpo pa si Xiaomei ng isang maalikabok na VHS tape. Akala nila ay isang nakakatuwang pornografiya. Walang pag-aalinlangan na isinaksak nila ang tape sa VTR. Ngunit habang sumisilip ang mga snow sa screen, ang lumabas sa screen ay mga nakakagulat na eksena ng medical experiment. Ang mga subject ay ang mga mababangis at deformed na magkakapatid. Pero ang mga kabataan ay hindi naman natakot. Sa halip ay tinuro pa nila ang mga deformed na tao sa screen at tumawa ng malakas. Nang asar pa nga sila dahil ang pangit daw ng itsura ng mga halimaw. Biglang nagsalita ang may dalang twin tails. May narinig daw siyang kwento tungkol sa mga taong may kapansanan. Sabi daw, bunga raw yun ng incest. Hindi lang daw nakakatakot ang itsura, lalo na't mahilig daw kumain ng tao. Baka nga ang pinagtataguan nilang abandonadong ospital na to, ay dating kulungan ng mga kanibal. Pero si Xiaomei ay hindi naniniwala. Akala niya'y panakat lang iyon sa mga bata. Lumulalim na ang gabi, at ang siyam ay nagsiksiksikan sa 4 na kwarto. Pero si Dazwang ay may kakaibang ugali. Kapag nagbabago siya ng tulugan ay nahihirapan siyang makatulog. Kaya naman, kinuha niya ang kanyang flashlight at nagpas siyang maglakad-lakad. Habang dumadaan siya sa kwarto ni Heimei at Xiaobei, saktong nakita ko ang 2 babaeng ito na naglalaro ng Chinese garter. Si Datang na nakatayo sa pintuan ay hindi mapigil ang mapatingin pa ng ilang beses. At dahil doon ay nakatitig siya ng nakakahiya sa babaeng may maitim na kulay ng balat. Ngunit nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, bigla niyang nakita ang anino ng isang tao sa silid sa unahan. Base sa kulay dilaw na damit, malinaw na si Potter iyon. Nais sanang lapitan ni Datang at tanungin kung bakit siya narito rin. Ngunit natuklasan niyang katawan lamang pala ito. Subalit habang tatalikod na sana siya para tumakbo, bigla na lang sumulpot ang boss sa kanyang likuran. Kinuha nito ang screwdriver at inihulog sa ulo niya. Kinabukasan, nakitang wala si Datong ng babaeng may kulot na buhok, kaya naman nagmadali siyang magtanong sa bawat kwarto. Pero lahat sila'y nagsabing hindi nila nakita si Datong.
Nagpaplano si Xiaomei na sama-samahan ang lahat para maghanap ng tao. Nang mga oras na iyon, lumapit si Heimei na galing sa pagjogging. Sabi niya, nakita niya nga si Dazuang na sumisilip kagabi habang siya'y kasama si Xiao Bailing. Pero nang madiskubre siya, pumunta ito sa loob ng ospital. Ang mas kakaiba pa, nang bumalik sila sa lobby, wala na siya roon. Natuklasan nilang bigla na lang nawala ang lahat ng bagahe ng mga tao. Naghihinala si Jack na kalokohan na naman ito ni Dazuang. Dahil sa malakas na snowstorm sa labas, hindi sila makakaalis dahil wala silang jacket. Kailangan nilang mahanap si Dazuang agad-agad. Tapos sabay-sabay na silang aalis. Para mapabilis ang paghahanap, naghati sila sa dalawang grupo. Si Jack, ang babaeng may blonde hair, ang babaeng may kulot na buhok, at si Xiaomei ay isang grupo. Nagkataon na napasok ng 4 sa isang silong. Puno ito ng mga kalawang na instrumento ng pagpapahirap, pero hindi nila alam noon na ang mga nakakatakot na gamit na iyon ay gagamitin din pala agad. Samantala, si Akiyang naman kasama sina Blackie, ay pumunta sa pinangyarihan ng krimen kagabi. Nang makita ang mga bakas ng dugo sa salamin, lahat sila ay kinabahan. Dugo kaya ito ni Dazuang? Baka naman aksidenteng naputol lang siya. At hindi rin maganda ang kalagayan ni Xiaomei, dahil napakalaki ng ospital na ito. Kaya iminungkahi niyang maghiwa-hiwalay sila. Bawat isa ay magsasaliksik sa isang pasilyo. Ngunit ang kanilang desisyon pala, ay siyang nagpataas ng posibilidad na makasalubong nila ang mga taong may kapansanan. Agad na dumating ang babaeng may kulot na buhok sa kusina ng ospital. Saktong nakita niya ang taong may kapansanan na papasok habang buhat ang bangkay ni Bigman. Gusto sanang tumakas ng babaeng may kulot na buhok, pero isa lang ang labasan ng kusina. Nagtago na lang siya sa sulok at nanalangin na sana'y hindi siya makita. Nakita niyang hinuhubad ng taong may kapansanan ang damit ni Bigman. Kumuha siya ng kutsilyo at sinimulang putulin-putulin ang katawan. Kinilabutan at nanginig ang babaeng may kulot na buhok dahil sa nakitang manugong tanawin. Nang matapos ang ginagawa ng kalaban, noon lang siya naglakas loob na tumakas. Agad silang nagsama-sama ulit. Kinuwento ng babaeng may kulot ang buhok ang nakita niya kanina. Nang marinig iyon ng lahat, saka lang nila napagtanto ang sobrang panganib. Mukhang ang abandonadong ospital na ito ay lungga pala ng isang baliw na mamamatay tao. Habang naguguluhan ang lahat, isang bilog na pakete ang biglang nahagis mula sa kung saan. Nanginginig na binuksan ni Xiaomei ang pakete, at sa isang iglap, ang ulo ni Potter ay sumalubong sa kanilang paningin. Ang nakapangingilabot na pangyayari ay nagdulot ng pagkahapo at tili sa lahat, ngunit mas nakapangingilabot pa. Ang tatlong abnormal na magkakapatid ay matagal nang nagkukubli sa itaas. At isinabat ng mga ito ang babaeng may blonde hair gamit ang alambre. Nababaliw na sinugod ni Jack para iligtas ang kanyang kasintahan. Nagsimula ang isang matinding pag-aaway ko sa tatlong magkakapatid. Ngunit hindi ko alam na ang matutulis na alambre ay nakabaon na pala sa leeg ng aking kasintahan. At ang babaeng may gintong buhok ay biglang napugutan ng ulo. Lahat ng mga tao roon ay lubos na natakot. Hindi nila ininda ang matinding lamig na halos minus 40 grados. Sabay-sabay nilang sinubukang makatakas gamit ang snowmobile. Ngunit natuklasan nilang palihim na kinuha na pala ng taong may kapansanan ang susi. Wala na silang magawa. Sa mismong oras ng buhay at kamatayan, biglang nahulog mula sa sasakyan ng isang reserbang damit pang ski ni Twin Tails. At balak nitong mag-ski pababa para humingi ng tulong. Kahit na ang malakas na blizzard ay pumipigil kay Twin Tails na makalakad. Ito na lamang ang natitirang pag-asa nila. Ang 6 na natitira ay napilitang bumalik sa loob dahil sa sobrang lamig. Nagmamadali silang nagtago sa isang silid arkibo. At dito natuklasan ni Akiyang ang mga files ng tatlong abnormal na magkakapatid. Orihinal, ang tatlong baliw na ito ay hindi lang may sakit sa pag-iisip, kundi mayroon ding matinding hilig sa karahasan. At ang mas nakakatakot pa, malinaw na nakasaad sa kanilang mga files na mayroon silang hilig sa pagkain ng tao. Mukhang ang dahilan kung bakit sila hindi namatay sa gutom sa loob ng maraming taon, ay dahil sa pagkain nila ng mga kapwa-pasyente para mabuhay hanggang ngayon. Nang malaman ito ng lahat, nagpasya silang hindi na pwedeng maging kampante. Kailangan nilang maghanap ng armas para maprotektahan ang kanilang mga sarili. Naisip ni Jack ang mga gamit sa silong. Kaya naman ay pinangunahan niya sina Atchong at Blackie papunta sa silong. Pero pagkaalis pa lang nila,
Narinig ni Xiaomei ang mabilis na pagkatok sa pinto. Nakita niya ang umiikot na seradura ng pinto. Biglang nanghina ang loob ng lahat. Akala pa ni Xiaomei ay si Jack ang bumalik. Pero sa sumunod na segundo, isang chainsaw ang sumire sa pinto. Mahigpit na hinawakan ng taong may kapansanan ang buhok niya. Mukhang mahahatak na ang anit niya. Mabuti na lang at nakialam si Yuri sa tamang oras. At sinaksak niya ito ng isang screwdriver. Pero ang kanibal, hindi naman nagalit. Para pa nga siyang natutuwa. Samantala, ang mga nakakuha na ng gamit ay balak nang umalis. Nang biglang maaga ang atensyon ni Achong ng isang palako sa sulok, dahil din sa pagkaantala niya. Siya mismo ang naiwan, at tuluyan nang nawala ang kanyang buhay. Nang makarating sina Jack at Black sa silid, nawala na si Achong. Ngunit sa kusina noon, ang magkakapatid ay kumakain habang kumakanta. Sa mga nakaraang taon, nakaisip sila ng bagong paraan ng pagkain. Una, gagawa tayo ng sabaw gamit ang patatas at sibuyas. Tapos hihiwin natin ang karne at isasahod na diretso sa hotpot. Ang nakakasirang sigaw ni Akiyang ay tumagos sa koridor. Nanginginig sa takot ang mga tao na nagtatago sa loob ng silid. Para may salba si Akiyang, kumuha ang ilan ng mga gamit at tumakbo papunta sa pintuan ng kusina. Naglakas loob si Jack na sumilip sa loob. Nakita niya ang tatlong magkakapatid na nakapalibot sa hotpot. Hihiwin at ay shabu-shabu pa nila si Akiyang habang buhay pa. Agad na umatras si Jack at sinabi niya ito sa lahat. Binabalatan nila ng buhay si Akiyang. Tapos iluluto nila ang laman sa kawali. Kumakain sila ng sariwang laman ng tao. Para silang nag-ihaw. Grabe! Ilang tao kaya ang nasa loob? May 3 tao, isa ang matangkad, 2 ang pandak. Pagkarinig ni Xiaomei, agad siyang gumawa ng plano ng pag-atake. Si Jack ang responsable sa pangunahing pag-atake at gagawa ng pag-atake mula sa likuran. Siya naman, kasama sina Xiaobai at Heimei, ang sesalaki mula sa harapan. Samantalang ang babaeng may kulot na buhok ang magsusunog para maarang ang daan. At perpekto ang pagpapatupad ng plano. Si Jack ay nakagawa ng sorprese gamit ang pamatay ng apoy. Nang marinig ito ng iba, sila ay nagsilabasan na may dalang mga kutsilyo. Pagkatapos silang takutin at patakbuhin palabas ng silid, dali-daling binasag ng babaeng may kulot ang lamparang may kerosene. At matagumpay na naitulak ang magkakapatid papasok sa dating silid ng mga pasyente. Tignan mo ko, tignan mo ko. Mamatay na kayo, mga hayop. Aagawin ko ang inyong mga puso, naiintindihan ninyo ba? Kumuha kayo ng isa pang lamparang may kerosene. Iihaw natin ang mga gagong ito. Nang handa na ang lahat, sinindihan ni Jack ang lighter na hawak niya, pero biglang nagwala si Xiaomei. Sabi niya, mga kolehiyala tayong may mataas na pinag-aralan. Ang 3 kriminal na ito ay dapat ibigay sa pulisya. Pero dahil sa awa niya, lubos na sinira ang huling pagkakataon nilang makawala. Pagkatapos ay sinabi pa ni Xiaomei, kailangan nilang hanapin ang susi ng snowmobile. Tapos umalis na agad dito, pero sa harap ng 3 taong di marunong magsalita at may kapansanan. Hindi naman matanong ni Xiaomei kung nasaan ang susi. Kailangan nilang isa-isang hanapin sa mga kwarto, para hindi makatakas ang 3 magkakapatid. Nagdesisyon si Jack na magbantay sa kanila, pero ang sunod-sunod na pagkagulat sa loob ng ilang araw ay nakapagod na kay Jack. Gabi na pero hindi niya kinaya at nakatulog siya. Hindi niya alam na ang hairpin na nakalimutan sa Cub 8 at 30 taon na ang nakakaraan, ay hawak na naman ngayon ng bunso. Ang pinto ng kulungan ay tahimik na bumukas. Nang dumating si Small May para magpalit ng duty, nakita niyang wala na sina Jack at ang 3 taong may kapansanan. Natakot siya at dali-daling bumalik sa kanyang kwarto, at sinabi niya sa lahat ang pagtakas ng magkakapatid. Nagulat sila sa biglaang pangyayari. Muli ring naigting ang kanilang mga nerbiyos. May narinig silang mga yapak sa labas ng pinto. Sino yung maliit? Nakita niyang walang dalang armas ang halimaw sa labas ng pinto. Napagtanto ni Xiaomei na hindi na siya pwedeng maging maawain pa. Agad niyang pinangunahan ang lahat para lumaban. Mamatay ka na, hayop na manyak. Mamatay ka na, hayop. Matapos ang halos mabaliw na pag-atake ng 4, sa wakas ay tumigil na ang halimaw sa lupa. Ngunit nang tanggalin nila ang maskara nito, nagtataka silang nakita na ang halimaw ay si Jack pala.
At ang dahilan kung bakit hindi makapagsalita si Jack, ay dahil ang dila niya ay tinanggal na ng taong may diferensya. Habang nagmamadaling tumakas ang lahat dahil sa gulat, biglang hamarang ang tatlong magkakapatid sa gitna ng daan. At sa pagkakataong ito, mukhang wala na silang balak pang pakawalan ang kanilang biktima. Umaalingaw-ngaw ang dagandong ng chainsaw sa koridor. Hindi lang sila armado ang tatlong magkakapatid, kundi sinarado na rin nila lahat ng mga labasan. Dahil sa wala ng ibang mapupuntahan, napilitan silang tumakbo paitaas. Matapos ang isang pagtakas na puno ng pagmamadali, may ilang tao ang aksidenteng nakapasok sa silid ng magkakapatid. At ang mga linakaw na jacket ay naroon nga. Mabilis silang nagbihis at tumakbo papunta sa fire exit. Pagkatapos ay ikinabit nila ang isang kahoy na pang-ipit sa pinto, kahit na ang mga bintana ay may bakal na harang. Bukod sa kanilang swerte, may nakita silang isang bahaging maluwag. Agad na binasag ng babaeng may maitim na balat ang salamin. Plano nilang gumawa ng daan palabas sa makapal na nyebe. Pero pagkaahon ni na Black Sister at Kohako, ang tatlong deformed na magkakapatid ay nakarating na rin dito. Nakarinig sila ng malakas na pagkabagsak ng bakal na pinto, kaya't pinagpasyahan ni Curly Hair na paunahin si Little Beauty. Sa wakas, nag-full force na ang leader. Agad niyang binuksan ang pinto. Pagkatapos ay naglakad siya papunta rito dala ang chainsaw. Pero habang halos makatakas na si Curly Hair, bigla na lang gumuho ang tambak ng nyebe. Balak sana siyang salubungin ni Xiaomei na nasa labas. Pero umatras ulit ang may takot sa mga nakakulong na lugar na babaeng may kulot na buhok. Tapos ay dinurog ng malaking chainsaw ang kanyang bituka. Nakita iyon ng tatlo sa labas. At tumakbo palayo nang hindi man lang lumingon. Pero ang kapal ng nyebe sa labas, para bang imposibleng makakilos. Agad silang naabutan ng tatlong magkakapatid na nakasakay sa snowmobile. Kasabay ng isang nakakasirang sigaw. Malubhang nasugatan si Xiaomei dahil sa pananakit ng bunso, at hinihila naman ni Kuya si Baihi sa nyebe. Buti na lang at may dala siyang screwdriver. Nagpumiglas si Baihi kaya binitawan siya ni Kuya. Gusto pa sana ni Kuya na maglaro pa ng matagal. Pero aksidenteng nabangga siya sa sanga ng puno. Nang makita ng pangalawa ang panggigipit sa kanyang kuya, hindi na siya nakapagtimpi. Una, iniipit niya ang mga liryo sa ilalim ng sasakyan. Pagkatapos, pinatakbo niya ang snowmobile ng buong lakas, at dinurog niya ang mga liryo hanggang sa maging katas na lamang. Samantala, ginagamot naman ni Black Girl ang sugat ni Little Beauty. Nang marinig niya ang ingay at tumingala siya, natuklasan niyang halos kalahati na ang nawala sa kanyang mga liryo. Ang madugong paghabol ay nagsimula sa hating gabi at umabot hanggang umaga. Noon ay gumawa si Xiaomei ng isang matapang na desisyon. Iyon ay ang siya mismo ang maging pain. At si Haimei naman ang mag-aabang sa dilim para sumalakay. Napakaganda ng pagkakatupad ng plano. Matapos nilang mapabagsak ang pangalawa, dali-dali nilang kinuha ang snowmobile at nagtangkang tumakas. Ngunit akala nila'y panalo na sila. Muli na namang nangyari ang trahedya, dahil sa hindi pagpansin sa dinadaanan. Pareho silang nabangga sa patibong ni tatlo. Agad na naputol ang mga ulo nila ng matatalim na alambre. Dahan-dahan namang nagmaneho si tatlo para linisin ang pinangyarihan. At sinundo na rin niya ang sugatang sina Uno at Dos. Samantalang ang unang umalis para humingi ng tulong, yung may dalawang nakalugay na buhok, dahil sa isang jacket lang ang suot niya. Kailangan niyang gumawa ng apoy sa pamamagitan ng pagkiskas ng kahoy sa gitna ng nyebe. Ngunit niloko siya ng tadhana sa isang malupit na paraan. Namatay siyang nagyayelo sa kagubatan. At ang pinaka nakakalungkot, 30 metro na lang ang layo niya sa highway noon. Ang 30 metrong iyon ang naging distansyang hindi na niya magawa pang tawirin. Ang madugong laro ng pangangaso ay nagtapos sa pagkamatay ng lahat ng estudyante. Tapos na ang kwentong pampatulog ngayong gabi. Hindi ko alam kung sa mainit na araw na ito, nararamdaman mo rin ba ang nakakapangilabot na lamig?